Kung bago po kayo sa channel na ito, nang lambing po kami na i-subscribe ang aming channel para masundan nyo pa ang aming mga ginawang mga videos at mga travels. Dahil pinangako namin lahat ng aming makikitang mga maganda ipapakita namin sa inyo, at lahat ng mga kwento pag-usapan natin. Sana ma-enjoy mo to. Good morning mga ka-enjoy. Good morning Timalan Naik, at good morning Naik Cavite, at good morning sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Mga ka-enjoy, balikan natin ang bayan ng Naik dahil marami pa tayong pag-usapan, mga mahalagang naganap, mga mahalagang yugto ng ating kasaysayan sa panahon ng Philippine Revolution. Mga ka-enjoy, alam nyo bang napakahalaga ang mga naganap sa lugar ng Naik? Dito nangyari ang unang protesta sa eleksyon. Hindi lang po ngayon, mula pa nun sa unang eleksyon may unang protesta nangyari. Ito ang Acta de Tijeros. Dito rin nangyari ang pinakaunang kudita. Yun naman ang Acta de Naik, o yung tinatawag na Naik Military Agreement. Naik showcasing their two-headed Carabao, symbolizing the rebel and the reform. Pagdating mo dito sa bayan ng Naik, yung sangang daan papuntang bayan at papuntang Ternate, Maragondon, makita mo itong kalabaw na dalawang ulo na ang simbolo revolusyon at reforma. Ito po yung palatandaan na nasa Naik ka na. Balik na tayo sa history. Dito sa Naik, unang dinisenyo ang ating pambansang watawat sa sulok Naik. Dito rin sa Naik naganap ang pinakaunang pag-appoint ng gabinete na ginagawa pa rin natin ngayon. Ina-appoint ng presidente, ina-approve ng Commission on Appointment. Dito rin nangyari ang pinakahuling depensa sa Cavite bago pumunta sa Batangas at Bulacan ang mga revolusyonaryo. Ito ang labanan sa Timalan at labanan sa Naik. Dito rin sa Naik naganap ang pinakaunang ordinansang napasa para sa nagpakalat-kalat na mga baboy sa mga daan at sa mga kalsada. At nang dito din sa Naik ang pinakahuli o nag-iisang kasang hasyenda na nakatayo pa sa buong Pilipinas at ginagamit pang classroom ng Naik Elementary School. Sana maingatan ang kasa hasyenda na ito, kasi ito na lang ang alaala sa tinatawag na encomienda system na pinatupad ng mga Espanyol noong panahon ng kolonyal. Ito ang magpaalala sa atin na alipin ang ating mga ninunong magsasaka sa loob ng mahigit na 300 taon. Ang kasa hasyenda ang patunay sa pangyayaring yon. March 24, 1897, ang Acta de Tijeros, ang dokumentong sinulat ni Jacinto Lumbreras. Ang mga nilaman nito ang mga reklamong dayaan sa Tijeros Convention, Tijeros Election. Ang layunin nito'y mapawalang bisa ang resulta ng eleksyon sa Tijeros.
at suporta ito sa deklarasyon ni Andres Bonifacio na pinawalang bisa ang eleksyon sa Tejeros bago siya nag-walkout. April 19, 1897, ang Naik Military Agreement ay ang dokumentong kasunduan ng mga sundalong gustong pabagsakin ang nagawang bagong panggobyerno. Kaya ito'y tinatawag na kudeta, ang pinakaunang kudeta sa Pilipinas. Marami ang natakot sa kasunduang ito at nagresulta sa pagkalas ng mga general na kasama sa grupo na ito. Sa pangunguna ni Pio del Pilar, na siya pa naman din ang sinabing maging commander sa grupo na ito. Ang kasunduang ito ang naging mitsa para sa buhay ng Supremo. Hindi po si Gringo Honasan ang unang gumawa ng kudeta. Noong Philippine Revolution may kudeta na po. Ito ang Timalan Balsahan Naik Cavite. Ang ilog nito ang boundary ng Naik at Tansa. Ang kabilang side, ito ang Kapipisa Tansa. Dito ginawa ang dipinsa ng mga Katipunero noong sila General Aguinaldo nag-headquarters sa Naik. Dito naganap ang The Battle of Timalan o ang labanan sa Timalan. Mayo 3, 1897. Madaling araw nang narinig ng mga taga-bayan ng Naik ang putukan. Madugong labanan hanggang umabot ng alas 2:30 ng hapon at nanalo ang mga Katipuneros. Dito sa bayan ng Naik, nagdiwang ang mga Katipuneros sa tagumpay ng labanang ito. Pansamantalang iniwan ang dipinsa sa Timalan at nakisama sa selebrasyon ang mga gwardya sa may ilog ng Timalan. Bandang alas 6 ng hapon, sa kalagitnaan ng selebrasyon, biglang umalingaw-ngaw ang mga kanyon galing sa kabayanan. Nakapasok na pala ang resback ng mga Kastila na mahigit 5,000 kawal. Hindi handa ang mga Katipuneros sa labanan na ito. Walang na-sit up na dipinsa dito sa mga ilog sa paligid ng Casa Hacienda, kasi ang dipinsa ginawa doon sa Timalan sa may ilog. Kaya alam ni General Emilio Aguinaldo na dihado sila sa labanang ito dahil wala sila sa defensive position. Sumigaw si General Emilio Aguinaldo
Dito na tayo mamamatay lahat. Kaya lang, hindi pumayag ang kanyang mga general at mga gabinete. Pilit siyang tinakas, dinaan dito sa mga ilog hanggang makarating sa Maragondon. Dumanak ang dugo sa lugar na ito. Napakaraming katipunero at mga Espanyol ang namatay sa paligid nitong simbahan at Casa Hacienda. At ito na ang pinakahuli na labanan dito sa lalawigan ng Cavite. Nung malaman ng mga katipuneros na ligtas na si General Emilio Aguinaldo at ang kanyang mga gabinete, umatras sila papuntang Maragondon. Hindi sila tinigilan sa paghabol ng mga Espanyol hanggang magdesisyon si General Emilio Aguinaldo na lilipat sa Talisay, Batangas. Diocese of Imus, 1961. Sa poblasyon Naik, madaling araw noong Mayo 3, 1897, ay ramdam na ang unti-unting pagdating ng mga Kastila sa Naik. Dinig na ang mga putukan sa dakong balsahan, pagtirik ng araw, nagkasagupa ang mga revolusyonaryo at ang mga Kastila sa dakong Timalan, na ipanalo ng mga manghimagsik ang labanang tumagal hanggang ikalawa at kalahati ng hapon. Nagdiwang ang mga revolusyonaryo sa poblasyon matapos ang ipananalong labanan. Palubog na ang araw, di inasahang pinagkakanyon ng mga Kastila ang poblasyon mula sa iba't ibang dako ng kabayanan. Lumusob ang may 5,000 Kastila na ikinagipit ng mga revolusyonaryong pinamumunuan ni General Emilio Aguinaldo. Sa bakbakang ito, itinaas ng General sa bakbakang ito, iniatas ng General dito na tayo magpakamatay lahat. Pilit itinakas ang General sa ilog. Daan-daang Kastila at Pilipino ang namatay bandang ika-6 ng gabi. Nailadlad na ang mga Kastila ang bandila ng Espanya sa kampanaryo. Paulit-ulit din nilang pinatunog ang kampana ng simbahan. Bayan ng Naik, Cavite. Mga ka-enjoy, nauwi sa trahedya ang revolusyon sa Cavite. Kung nasundan nyo lahat ng pangyayari na ating naitampok sa revolusyon ng Cavite, marami tayong mga panahon, mga pangyayaring nakakapanghinayang. Kung nagtulungan lang sana
ang lahat ng katipuneros sa Cavite. Hindi nakapasok ang mga Espanyol nung labanan sa Pasong Santol. Hindi sana umabot sa ganito ang kinhantungan ng revolusyon sa Cavite. Nasayang lahat ng pinaghirapan ni General Emilio Aguinaldo, at sa huling-huli siya pa ang nasisi sa pangyayaring ito. Mga ka-enjoy, kaya tayo'y hindi makausad dahil kung ano tayo noon, ganun pa rin tayo ngayon. Ang mga pangyayari noon paulit-ulit na lang. Di natin tinitingnan ang mga nagawa, mas tinitingnan natin ang mali at ang mga paninira. Parang kay Ferdinand Marcos lang. Hindi natin tiningnan ang mga nagawa ni Ferdinand Marcos, mas nakita natin ang mali. Aralin natin ang ating kasaysayan para malaman natin ang ugat ng problema ng ating lipunan, para hindi na mangyari the history repeat and repeat itself. Sana nag-enjoy po kayo sa ating episode, at kung nagustuhan nyo ang aming channel, manglambing po kaming i-subscribe para po masundan nyo pa ang iba pa nating pagtuklas ng ating mga historical site at pag-aaral ng ating kasaysayan, at pagtuklas pa ng ibang magandang lugar sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong suporta. Shoutout nga pala kila Ma'am Marita Gumata, Books Personal Vlog, Sir Kevin Septimo, Fred Dayaw, Rockpop TV, Engineer Mix ni Kuya, Maria Biahera, Captain Batan, Robert John Gunabi, Warren Velasco, Roberto Grepo, Johnny Jos TV, Maestro Rubing TV, Boy Parsia, Kuya George TV, vlog mo ni Kuya GC, Sana All Bikers, The Wop Wop Tour, Buhay Driver Joe TV, Bisbro TV, PS Vlog Move 25, JC Durumal, Parlude TV, Ansel Maju, Dice Motovlog, and Sir Fernando Tolentino. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aming channel. God bless and more power. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo para maisama po kayo namin sa aming mga sunod na mga vlog. Maraming salamat po.